Okay, Saturday, November 11, Dark and Light Side episode 51. Ayun, di ba? 51 na. Ayay, abangan nyo yung bagong segment ko dito. Meron. At ikakatuwa nyo yan. Yun. Tapos dito yung light side natin. Tingnan natin mamaya kung ano yung lalabas. Okay. Ito yung mga kadahilanan at nandito yung solusyon. Una, sa kadahilanan ng problema natin yung Sabado, ay, page of wands. Ito na naman tayo sa mga messages na natatanggap natin. Pangalawa, andito tayo sa mga pangarap natin. Pangarap nating tao. Pangatlo, pera. Okay. So, una kasi, yung unang baraha is page of wands. So, ibig sabihin, may message about sa pag-ibig. Di ba? Ito yun. Tapos, ikaw naman, posible na yung message mo na yun is baka nag-message sa'yo, nag-call sa'yo, nag-chat sa'yo, nag-text sa'yo, yung inaasahan mong tao. Diba? Tapos napaisip ikaw, natutulala ikaw, yung para bang wala ka na sa sarili, hindi ka makafocus. Kasi it's either na good news yon or bad news yon. Pero mostly kasi, yung nakikita ko dito is 2 of cups. Ibig sabihin, yung taong yan is your soulmate or your twin flame na nandoon na sa harap mo na. Siguro, nagkataon lang na marami kang problema at iniisip, tapos yung huli mong pinili is yung pera. Kasi ang alam mo, ito yung mahalaga, di ba? Bigyan ko kayo ng isang senaryo. Ando doon na siya, no? Itong taong ito, itong lalaking ito ay nagmahal ng third party. Yung third party na yon, yung nagbigay sa kanya ng napakagandang buhay, napakagandang pag-ibig, relasyon, pag-iintindi, kasiyahan, kaligayahan, etc. Pero dahil meron siyang unang pamilya na kailangan yung pera, umuwi siya. No? At hindi na siya bumalik doon sa third party niya. Ngayon yung nangyari, naging problema niya itong perang ito. Dahil nung bumalik siya doon sa first family niya, minalas siya sa lahat-lahat ng bagay. Nung nandoon siya sa third party, ang gaan ng trabaho niya, ang gaan ng buhay niya, ang gaan ng sahod niya, ang gaan ng lahat-lahat. Kasi yung third party niya, hindi nang hihingi sa kanya ng pera. Never siyang ginulo about his money, about his own plans doon sa kabila, sa first family. Tapos dahil sa sulsol, no, bumalik siya doon sa first family niya. Nag-promise siya dito sa third party na babalik siya, pero taon na nakalipas. Ilang taon na nakalipas, hindi siya nakabalik dahil na-corner siya doon sa first family niya. Tapos mahirap pa yung buhay nila doon. Doon niya na-realize na mali ang desisyon niya, no? Na mas pinili niya yung sundin yung mga susul patungkol sa pera kesa panatilihin niyang masigla at masaya yung destiny niya tsaka yung soulmate niya. To correct everyone, yung third party niya, soulmate niya. Yung first family niya, naging family lang, naging wife lang niya dahil pinikot siya. So, yun yung ini-explain ko sa iba na huwag kayong gumawa ng paraan na pagsisisihan nyo sa bandang huli. Kasi, manalo ka man sa pagpikot sa isang tao, darating at darating ang panahon, matatagpuan niya ang destiny niya. At kahit ilang beses pa kayong ikasal sa lahat ng simbahan, kung hindi ikaw ang destiny niya, iiwanan ka talaga niya. Hindi mo mararamdaman. Kasi iba yung totoong pag-ibig, iba yung totoong pagmamahal, iba yung totoo at swak na relasyon. Kesa isang relasyon na sapilitan mo lang binuo. Okay? So, dito tayo. Tingnan natin. O, diba? Page of Pentacles. This is the message of money. And then, pangalawa, your hopes and dreams. Diba? And then, yung pangatlo, this is the 5 of Cups. O, ngayon, dito mo maiisip yan, no?
yung unang dumating is yung message mo all about money. 'Di ba? Kapag pinili niya yung soulmate niya, magaan yung pasok ng pera, magaan yung pasok ng swerte niya sa buhay. Yung mga pangarap niya, nabubuo niya, unti-unti niyang nakakamit at naaabot, 'di ba? Meron nga lang siyang punto sa buhay niya na may pinanghihinayangan siya. Yung Five of Cups kasi, ito yung hindi ka makaalis sa nakaraan mo. Ibig sabihin, may mga parte siya sa buhay niya na pinagsisisihan niya. Ito yung parte na gusto man niyang pakasalan yung third party, hindi niya magawa kasi hindi siya legally separated doon sa first family. So ito yun, dito siya nagkakaroon ng luck, 'di ba? Pero reality, this is the reality naman sa buhay natin. Kesa naman piliin mo yung first family mo na hindi ka masaya, no? Tapos malas yung buhay mo, lagi kang pagod, lagi kang stress, lagi lahat kahit anong tago mo ginagawa mo, kahit anong lihim na ginagawa mo, deep inside alam mo sa sarili mo na hindi siya talaga ang taong mahal mo, hindi na siya ang taong gusto mong makasama sa buhay mo, hindi na siya yung taong nasa puso't isipan mo. Yun yung pinakamasakit. Pero alam mo, mas maganda pa na pakawalan mo kesa tiisin mo. Kung ikaw lang din yung tipo ng tao na pinilit mo, humiwalay ka na. Kasi, kung pinakasalan mo siya dahil nanalo ka sa pagpikot sa kanya, pananakot sa kanya, yung ginagawa mo pang dahilan yung mga anak nyo para di ka lang iwanan, tigilan mo na. Ang gagawin mo na lang, move on ka. Hanapin mo din yung soulmate mo. No? Gumawa kayo ng arrangement. Kasi kung di nyo kaya yung divorce at saka yung annulment, edi arrangement na lang kayo na legally separated kayo. 'Di ba? May ganun yun. So, doon na lang kayo na pag-usapan nyo na lang na hanggang dyan na lang yung relasyon nyo, pero huwag nyo kalimutan na gampanan yung pagiging magulang ninyo sa isa't isa, sa mga anak ninyo. Kesa naman pilitin yung magsama, pero isa no lang yung naniniwala na mahal mo pa at mahal ka pa. Ang hirap nun. So, mas maganda talaga yung totoo, yung kusang pagmamahal, kusang pag-aalaga, kusa ang lahat ng bagay. Kasi ang isang relasyon kapag walang respeto at puno ng kasinungalingan, walang asenso yan. Maniwala kayo. Kahit ilang dekada pang dumaan, walang blessings na maganda dyan. May blessings man, pero madalang, parang disyerto. Bye! Thank you for watching!